Isang makulimlim at magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa ika-156 episode ng The Filipino SDG Action Hour. Ngayong hapon po, tayo po ay magsama-sama upang pag-usapan ang topic na mga bubuyog para sa mas magandang kinabukasan, pagkain, kabuhayan at malusog na ecosystem. So maghanda po tayong lahat para sa isang kamangha-manghang paglalakbay sa mundo ng kalikasan dahil kasama natin ang nag-iisang reyna ng industriya ng pukyutan sa Pilipinas. Kilalanin natin ang ating panauhin, isang natatanging Professor Emeritus mula sa UPLB at nangungunang eksperto sa pagpapasikat sa makabagong pag-aalaga ng mga katutubong bubuyog o stingless bees. So sa pamamagitan ng kanyang husay, pinangunahan niya ang mga makabagong teknolohiya sa pagbubuyog na nagbibigay ng bagong pag-asa at karagdagang kita sa mga lokal na magsasaka. Hindi lang sa bansa, kilala ang kanyang galing kung hindi sa buong Asya, kung saan namuno sa mga prestigyosong pandagiang organisasyon tulad ng API Mondia. Isang mainit na pagsalubong para sa henyo sa likod ng pagpapalago ng ating agrikultura at kalikasan, walang iba kundi si academician Cleofa Cervancia. Magandang hapon po, ma'am. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. So, maraming salamat sa introduction. Maraming salamat kay Ma'am Luli pag-organize nito. At ngayong hapon, ibabahagi natin yung ating kaalaman tungkol sa kalikasan. At pag pinag-usapan ng kalikasan, ito ay may kinalaman sa mga bees or bubuyog. So, ipapaliwanag natin kung paano naging mahalaga sa future natin itong ating mga bubuyog, mga bees. Jenny? Okay, kita nyo yung slide ko? Paki-thumbs up naman po kaya heart react kung nakikita po natin ang slide ni Ma'am Cervancia. Oh, sige, sige. Okay. Ang title ng ating presentation ay Bees for the Future. So yung mga bees, mga bubuyog, para sa pagkain, food, livelihood, pangkabuhayan, at malusog na environment or kalikasan. So paano nga ba ito nangyayari? Now, una nating ang kalagahan ng ating pollinator, ang mga bubuyog, bukod pa doon sa iniisip nating mga pulot, mga honey, ay siyempre ay sa agriculture dahil sila ay pollinator. So kung wala tayong mga pollinator at ang mga bubuyog, mga bees ay isa sa mga kilala at importanteng pollinator, hindi tayo masyadong mag-i-enjoy sa mga pagkain dahil majority, so 1/3 ng mga crops sa buong mundo ay nagdedepende sa mga bees, mga animal, hindi lang naman bees ang pollinator, para sa fruit setting. So kung ang pinag-uusapan ay food security, ay mga bubuyog ay malaki ang bahagi dito. At hindi lang sa agriculture, gusto ko ding i-point out na pag pinag-usapan natin ay biodiversity, ito ay kasama din ang mga wild plants. Yan ay kasama ng ating ecosystem. Alam nyo sa agriculture, ako agriculturist ako entomologist, ang iniisip natin, ang ating aim, lalo pa ng modern agriculture, to increase crop yield, magandang bunga. Kaya tayo ay nag-i-invest sa fertilizer. At syempre, unang-una, mga geneticist, plant breeder, maganda ang lahi. And then, mga entomologist, tinitingnan mga insect, plant pathologist, mga sakit. Pati din mga fertilizer, yung mga agronomists ngayon, provided, halimbawa, naandyan lahat ang mga kondisyones na yan, okay na mulaklak.
pero wala naman tayong pollinator. So it will not be expressed into fruit setting. Wala din tayong magiging ani or bunga. So ganito kahalaga ang ating pollinator. Maaaring hindi natin masyadong nararamdaman dahil madami tayong native pollinators na kailangan nating pagyamanin o i-conserve. Okay, nandiyan na tayo. Kilalanin natin itong ating mga bees. Unang-una, bakit ba ang bees ay maayos or mahusay na pollinator? Um, Kasi may mga ugali yan na dapat gayahin natin, ano? They have what we call loyalty, fidelity. So meaning to say, sa pagbisita, halimbawa, ang mga bubuyog kasi nagba-validate sila ng site bago sila lumabas sa umaga. So halimbawa, nakita nila, uy, madaming bunga ang mangga, doon tayo lahat. Meron silang fidelity or loyalty na pag ang binisita nila ay mangga, panay manggang bulaklak. Bukas naman pwede ang avocado, but in that particular day, in that foraging journey, ay isa lamang bulaklak. Kasi naman kung sa lawahan sila, hindi naman pwede ang pollen ng bulaklak sa halimbawa ng mangga sa sampalok. Okay, so nature made it that way para din talagang may pagkakatugma itong ating pollinator at mga bulaklak. Okay, number one in the list na ay solitary bees. Ang solitary bees, ito yung mga wild pollinators. Makikita nyo sa bulaklak, may dumadapong mga kulay green, at saka yung matatambok, mga carpenter bee, they are important pollinators. Wild pollinators, actually, in the global scale, sa buong mundo, ito yung threatened. Kaya we need to protect them as well. Tayo naman kasi lahat ng nakita natin pumupunta sa ating bulaklak ay bubuyog. But what I'm trying to say is differentiate them from the pest species so we can conserve them. Itong carpenter bee, ito yung buzz pollinator sa malalaking bulaklak. At alam nyo, ito lang yung sole pollinator ng passion fruit. Kung wala tayong carpenter bee, wala tayong passion fruit, syempre, except kung tayo ay mag-hand pollinate. Dahil ang passion fruit, meron siyang plant incompatibility. Halimbawa, yung coming from the same flower, hindi sila pwedeng mag-fruit set. Itong carpenter bee, pagka pumunta sila sa isang bulaklak, ang lipat nila ay malayo, several meters away, landing on the different flowers. Paano kaya nila nalaman yung mga concept ng incompatibility? So, ito yung mga blue-banded bee, great pollinators, Amygilla, Megachile, Halictid. Okay, so yun yung mga social bees that we need to recognize as well. Ito naman, ito yung interested tayo dito sa mga social bees. Bakit naman social ang tawag sa kanila? Dahil sila ay may reyna, it's like a colony, may mga followers. Ang una sa listahan natin ng social bees ay bumblebee. Wala pa tayong method ng pagpaparami nito, but marami nito sa Mount Isarog and they are the pollinators of mga sile, kamatis, mga eggplant. Sila yung buzz pollinator. Okay? So, yeah. At ito yung ating isinusulong ngayon, ang stingless bee. Ito yung tawag natin bee of the future, not only for the Philippines, but for Asia. Ang advantage, syempre, stingless, walang venom. Okay, so pag-usapan natin mamaya pa yung stingless bee na yan. Ngayon, ito yung mga bubuyog. Ito yung una nating nakilala ito, yung may sting, ano, yung naninibo, ganyan. At ikaw ay namamaga ang mukha mo. Now, we have many species of honeybees in the world. So, apis, pag aking pagtutuunan ng pansin kung alin ang meron tayo dito sa atin. Una, giant honeybee. Ito yung pukyutan. Ang pukyutan, mahalagang pollinator to ng mga forest species. Kaya in the diversity of a forest ecosystem, malaki ang naiaambag ng ating
pukyutan. At saka ito din ay mahalagang source ng livelihood ng ating mga tribal communities. Pag-usapan din natin mamaya yan. Dalawang uri tayo, meron tayong dalawang uri ng giant bees or pukyutan. Ito yung Breviligula, yung itim, found all over the Philippines except Palawan. So yan yung Breviligula, no? Yan, black bees. And then yun namang nasa Palawan ay parang yellow, ibang species yan. Dati, Apis dorsata ang tawag natin lahat. Pero with the advances in molecular biology, nahiwalay yung dorsata ay Palawan with yellow and then separate from Breviligula. So based on molecular studies, great pollinators of bigger flowers and in an agro and forest ecosystems. Ito yung dwarf bee. Meron tayo nito from island of Palawan. Ang tawag antuti. They build single comb. Pollinators of smaller flowers. So it increases the diversity of pollinators. And then lately, we identify this Apis florea. Parang noon lang 2020 dumating ito sa Pilipinas. Native ito sa Thailand. So pinag-aralan natin, mukhang ito ay na-introduce via siguro trading dahil sa Mindanao lang natin ito nakikita. And pinag-aralan natin, will it be an invasive species? So ito yung ating pinag-aaralan ngayon. And then ito yung antuti, native to Palawan. Ito yung ating laywan. Ito yung nakikita natin sa bahay, sa mga kisame, sa sementeryo, madami din yan sa Poso Negro, great pollinators of native plant species. Now, because we have this hypothesis and it has been proven that native species pollinate best itong ating native plant species. So there is always a correspondence o pagkakatugma nitong ating pollinator at mga halaman. Yan. Ito naman yung European honeybee. Maganda rin ito, no? The most gentle bee in town. Ito ay introduced species. But rearing of this bee is not sustainable. You know why? Kasi wala tayong wild population. Ika nga ng mga geneticists, very narrow genetic pool. Kaya pagka namatayan ka ng queen, malaki ang na talagang babagsak ang colon mo. So we have yet really to exert effort para maging sustainable ito. It's very masyadong labor intensive and high capitalization. Do you know that in order for you to get 20 kilos of honey per season, one season is 1 year, we need to spend like 35,000 pesos. So hindi ito yung para sa ating mga magsasaka, and it needs high level of skills. But it's cool. It's also nice to propagate. Ito yung siyempre, ito yung ating stingless bee, commonly known as lukot. Now, we like all pollinators. We do not discriminate any. One has its own function. Kasi may talaga siyang niche, individual niche dito sa ating ecosystem. Okay. Ito ay, ang tawag dito ay apiary. Kasi kung mga piggery, poultry, pagka mga bees, apiary. Ito, apiary ito ng native, yung laywan, yung ating ligwan or laywan, Apis cerana, mahina itong magpulot. It's only like 3 kilos per season. So 1 year itong pinag-uusapan natin. But it is sustainable. Ang problema lang dito kay Apis cerana, common native dito, masyadong matampuhin, sobrang choosy. If you will put them in place where there are no foraging resources, lalaya sila. Why? Because they can survive in the wild. Kaya laging nag-a-abscond. Kaya ito yung challenge, how to keep them in the hive. Layas itong mga to. So, ang secret lang diyan talagang enormous forage resources.
Okay, apiary, eto. Ang stingless bee, they are great pollinators. I think in this country, we are proud to say that stingless bee made sense when we proved that they are good pollinators of mango and high-value crops. Dito lang nabigyan ng pansin itong stingless bee. So ang kanyang entry point, kumbaga, ay pollination din. Okay. To inspire you, yan. We have been transporting these stingless bee, Tetragonula behoy. But take note, kung saan natin dinadala ito, tinitingnan natin ang history ng isla na yon o ng lugar na yon kung meron ng record nitong Tetragonula behoy because we will we will mess up the systematics of all these stingless bee species kung tayo ay mag-i-introduce ng wala naman dati doon. So maingat tayo dyan. And then, thousands of colonies. Minsan, dati, yung only Philippine Airlines, by the way, accommodate this. Kaya, ikinakarga yan sa plane and then dinadala doon sa site, sa manggahan, sa avocado. Why do they need this much? Kasi take note, eto, monoculture in a large plantation crops, gaya ng mga malalawak na manggahan, malalawak na avokaduhan, ay wala ka ng native pollinator. So natural, you need to install colonies to increase fruit setting. By the way, hindi lahat ng farm ay kailangan mong mag-introduce ng colony because if you have native pollinators, well, that will be great. Not unless na gusto mo pang mag-honey production. Well, that's just inspire you that there is future for pollination services for our stingless bees. Okay, so ito yung manggahan, ano? So we put in 1 hectare of mango, mga 10 colonies. So it can increase our fruit setting as high as 70 to 80%. Okay. Kaya din naman, ito, isipin natin, bakit nag-i-invest itong mga mayayamang growers? Bumibili sila ng colony, tinatransport, nagbabayad din sila ng mga services, dahil yung kanilang ibinili ng colony, ang liit ng value compare mo doon sa kanilang increase in yield. And not only that, not only the quantity, but the quality. Yung bang dapat, yung uniform and size. Now, because the size of the fruit and the number of seeds will depend upon the number of pollen grains deposited into the stigma. Kaya ito yung importance ng madami kang pollinator. So, yan yung example ng ating setup sa mango. And then, okay. Sa pag-aaral natin ng pollination, gusto ko din itong ibahagi sa ating mga gardener, mga farmers. Pinag-aaralan natin kasi when we study pollination, we need to know the flowers. Kailangan meron tayong background ng botany at kung wala man, pag-aralan natin yon because it's important. Ang ginagawa natin, okay, ito ay mangga, but we do this to all the flowers that we study. Tinitingnan natin throughout the day, anong oras bumubuka itong bulaklak? Halimbawa, itong mangga, we were at the field as early as 6 o'clock, before 6 o'clock, and then tinitingnan natin yung pollinator visitation. Ang bumibisita dito is stingless bee, siyempre, kasi stingless bee yung nilalagay naman natin. So, we noticed that early morning, ngiti pa lang yung mangga, hindi pa talagang buka-buka ang bulaklak. Konti lang ang bumibisita sa kanyang pollinator. And as day progresses, kita ninyo, dumadami ang pollinator at ito yung tinatawag the peak. Ito yung peak and I call this pollination window. And during this time, this is the time, syempre pinag-aralan natin yan, where the nectar secretion is highest. And then this is the time when the pollen are most receptive, viable, and the stigma is most receptive. So we do this, simple lang naman yan, mga color test lang yan. So it's not really that complicated, okay? So, ano namang lesson ang
At saka makikita nyo sa hapon, ano na, tanghali, 12 noon, close na yung flowers. Right. So, ang message sa atin dito, and we also extend this information with our mga chemical companies. They are all our frenemies kasi hindi kabate ng mga bistong mga chemicals na yan. And then, so in stewardship program, inaano natin to, uy, kung mag-i-spray naman kayo, ay wag dito sa morning hours. If it is inevitable, please do it at other times of the day. Okay, when the pollinators are not actively foraging. So, huwag kayong mag-i-spray. And yung majority namang crops like mga avocado, mga fruits, mga vegetables, ang antithesis, ang tawag natin dito, antithesis is during morning hours. So, rule of thumb, never spray it here. But how about, okay, speaking of antithesis and flowers, ang durian, sa gabi naman bumubuka. Ang pollinator ng durian ay bats. Ang dragon fruit, sa evening naman. So, hindi pwede tayo mag-spray during the evening hours dahil masisira naman yung ating mga pollinator. So, meron tayong talagang dapat alam natin talaga ang biology ng ating mga bulaklak. Okay, this is a very important message because ganito lang, sumunod lang tayo dito, we can conserve. It can still do some harm, but not really that enormous, not that huge. Okay? Kahit ito ay organic ha, kahit organic substances, avoid during morning hours. Yan. Pumunta tayo sa avocado. Kaya naman din sumikat yung stainless steel dahil ang mga buyers natin nito, yung mga ating mga yung mga mayayamang farmers, mga progresibong farmer. Kaya they have decapitalization. Yan naman, usaping avocado. Siyempre sa Davao din ito, yung mga company doon na nagpo-produce commercially ng avocado. Do you know? Sige, siguro makaka-relate kayo dito. Kung meron kayong kunwari ay avocado sa inyo na mga isa lang o dalawa at kokonti ang bunga, eto ang pwedeng maging dahilan. Now, avocado, dalawang klase ito. We have A, tawagin nating A, at saka yung B. Yung A avocado, gaya nito, in-insert ko dito sa umaga babae, okay, yung bulaklak. And then close siya sa hapon. Okay, so close sa hapon. The following day, ayan, yun namang B, yung isang klase, sa hapon naman siya babae. Ano? Close siya sa umaga. And then, kaya ang mangyayari dito, if you notice, it will prevent parang inbreeding, yung within the same plant. Hindi sila magse-self. Hindi naman magse-self. Hindi sila magko-cross within the same plant. Dahil panay silang babae o panay silang lalaki. So, itong B, it will solve the problem. Kasi magkatugma, magkasabay, kung kailan babae yung A, doon naman lalaki yung B. Kaya maganda yung avocado. Ngayon, kung merong kaunting fruit setting, may overlap ng konti itong anong to, yung pag-open ng flower, may konting-konting overlap na pwedeng mag-pollinate. So, konti lang yon. So, ang isa pa, baka doon sa neighborhood ninyo ay merong ibang avocado na halaman na pwedeng ang iyo ay A, ang sa kanila ay B, and with honeybee, ang candidate natin dito ay honeybee because the honeybee, the flight range is 2 to 3 kilometer radius. Samantalang yung stingless bee, wow, only 250 meter radius. So, yan yung pagkakaiba nitong dalawa. That's why din itong stingless bee, kaya magandang pollinator, pwedeng you can put it equidistant doon sa avocado farm and then mango farm, and it ensures that
majority of the flowers will be pollinated. Okay, ano naman ang importance nitong ganito na paglalagay ng mga pollinator na madami? Now, eto na naman tayo sa bulaklak. So we cannot really get away with the flowers. These pollinators, they visit only day one flower. Doon na observe natin to sa mangga, sa kape. Kaya pag nag-bloom ngayon, nagbuka, and then bibisitahin niya ng mga pollinators. Yung hindi na bisita ngayon, hindi na nila bibisitahin bukas. They always want fresh flower. Kaya din, mahalaga yung intensive pollination. You have a lot of pollinators to make sure that most of the flowers that open within that day will be visited. So, yun yung ano doon. Kaya kailangan po ay adequate yung ating pollinator. Ito yung coffee. Coffee requires outcrossing. Yan. Alam niyo, masarap of all the honey that I tasted, maganda yung coffee. Yung lasa mo yung coffee tapos hindi overpowering yung lasa. At saka talagang kung nasa probinsya kayo and then you have kind of coffee plantation, bubuka yan parang kahit na kailangan niyang bumuka pero walang rain, hindi siya bubuka. Okay, if there will be a rainfall, like even a slight rain that the night before, bubuka sa umaga yung mga kape. Alam mo, ang bango-bango, and all the bees in the neighborhood will go there. Ang taas ng moral nila. That's my observation coffee. Kaya aliw na aliw kapag ano yung kape, lahat halos na andoon. They simply like coffee. Maybe just tayo rin, di ba? Gusto natin ng coffee. Okay. These stingless bees pollinate pepper. Itong honeybee hindi gaano. Kasi mapapansin natin maliliit itong bulaklak ng pepper. Ito yung ang pinag-aaralan ng PhD student ko. Ito yung nilalagay sa susuka, yung sa pinakurat, ganyan. And the stingless bees increased the pepper, the fruit setting by 74%. Tapos magaganda rin yung mga na-produce ng sili, although ito yung sili na maliliit. And one thing fascinating about stingless bee, they can pollinate flowers kahit under greenhouse condition, they are very effective. Ito, okay. Hindi ito usaping bubuyog, okay? But I'm really constrained to share it with you. Cacao. Cacao requires outcrossing. Ito ay strictly pollinated by animals, pero hindi bee. Ang pollinator ng cacao is midges. If you are familiar, kung Tagalog ay yung mga niknik. Pero hindi yung niknik, ba't kasing liit ng niknik na pumupunta sa inyong mga mata? The species is called Persifomia. So it's a fly. And then this, hindi nyo ito makikita dahil maliit talaga. And I'm very glad, I'm very thankful na ang lahat na kasi ng farm, kahit sa bahay natin, ay merong mga tanim na saging, di ba? And then, pag natumba na yung saging, nakuha mo na yung puso, o di kaya yung buwig. Usually, hindi naman natin na inaayos yung pinapabayaan na, okay, good, because that is the breeding place of this Persifomia. So, kung sino man sa inyo ang nagtatanim ng kakao, you retain all those stubbles ng mga saging kasi breeding place to. There was one country then, I think Ecuador, nabasa ko ito. Doon, yun ay kalaban natin dito. Parang progresibo sila sa kakao, no? They don't have banana, but they have abaca. Itong isang mayamang farmer, gustong ialis lahat yung mga abaka. So clean culture, it's one island. And then,
nung maalis yung abaka, kasi yun naman ang breeding place, yun yung saging nila, yun dito, abaka naman sa kanila. Alam mo, nag-collapse talaga yung cacao industry. Now, because of the absence of pollinators. So, yan, yung mga saging. Ito, pinicturean ko lang ito. Ito yung napag-aaralan natin, ano, na mga fruits. At saka, minsan nga baluktot yung ampalaya, yung mga patola, ang sinasabi natin, although pwede rin hindi, ay, nakukulang ng pollinator yan. Siyempre, isusulong mo yung ano mo. Kasi nga, as I have mentioned, the number of fruits, I mean, the size of the fruit and the number of seeds will depend upon the number of pollen grains deposited into the stigma. And now, why do the flowers, bakit itong mga bees na ito ay binibisita itong mga bulaklak? Siyempre, may reward, may nectar, ano? And then, ang bulaklak, ito, hindi agad binibigay yung nectar. Konti lang. And then may isang bee na pupunta, and then lilipat sa isang bulaklak, and then maya-maya magbibigay uli ng nectar, kukuha uli. So ano yung lesson dito? Can you imagine if the flower will give all its reward at one time, hindi na siya bibisitahin, di ba? Kasi wala nang mapapala sa kanya. So, okay. Let us not give our all at one time. Kasi unti-unti lang. Let us learn from this interaction. Okay. Itong eggplant carpenter bee, dito I'd like to emphasize the role of bee pasture. Kasi kung kakaunti ang iyong um, the bees and the other pollinators cannot depend on the target crop. Anong kakainin nila kung hindi nagbo-bloom? So we need to establish a bee garden. So ito yung bee pasture development. Now coconut, we have studied coconut. Okay. Ang coconut, ito, recent study lang namin ito sa Iligan. Maganda sana. But when the farmers remove the understory, yung mga bulaklak doon, alam mo, nag-collapse ang bee population. So that is the importance of diversity. Sabi namin, bakit nyo inalis? Ganun, kasi we told them, we will be, pupunta dito yung ating funding agency, titingnan nila, naku, si farmer, siguro hindi masyadong nakinig sa lecture, inaantok. Nilinis niya just to impress, and then, alam mo, nag-collapse itong bee population. So that's the importance of diversity in maintaining pollination. So ito yung some primer sa coconut. Kung madami naman, you can use 10 colonies. Stingless bee na kasi it's very sustainable. And ang pollination window nito umaga din. Sabagay, hindi naman tayo nag-spray sa coconut. Now, okay, so yun yung sa environment, and ano naman ang iba pang benefit that we can get? Of course, pollen, honey, kasi mahal din yung mga pollen, mga honey, and then the propolis and the beeswax. So we call these treasures from the hive. There is a market. We have leveled up. Meron na tayong export market for stingless bee honey, export market for propolis. Bakit natin nagawa ito? Because we establish standard. Kaya importante ang pag-establish ng standard, not only on the product, but on the production system. So we have code for best beekeeping practices. At yung ating mga buyers na kumukuha, tinitingnan din nila yung site. Do they follow best practice? Ito ba ay may katabing mga factory, may katabing mga poultry, and so on and so forth. Okay, so how shall we protect these pollinators? Siyempre, chemical harmful farm inputs, yan ang monoculture as a case of coconut. Overhunting of wild colonies, we are working on this dahil we would like to implement sana itong Wildlife Act 9147. So this is a big issue. We are working on it right now. And then depletion of forage resources and itong climate change na we need to cope. So, ito yung bee pasture. We need to develop a bee garden to provide to increase the diversity and also for nourishment of the pollinator. Okay, so thank you. So I can answer some questions if there are.
Opo, ma'am. Maraming salamat po sa napakaganda at extensive pong pagpaliwanag ng role po ng mga bubuyog sa ating ecosystem. Totoo lang po, ma'am, napaka-refreshing sa mga kahenerasyon ko po. Para po akong nanood ng Batibot at yung mga nakakabata naman po para po nanonood sa eskwela. I think they will all agree. So ma'am, nakakatuwa na ngayon ko nalaman na ay iba-iba pala 'tong attitude ng mga bubuyog. Akala ko ma'am Oo. kasi isang bubuyog pare-pareho lang sila. Pero ma'am, natuwa din ako dun sa ano, na-amaze din po ako dun sa abokado. Ngayon ko lang Oo. nalaman na babae siya sa umaga, lalaki sa hapon. Sana all. Ma'am, isang napakaganda pong presentation. So, we're going to open the floor po sa ating pong mga audiences. Pwede po kayo mag-type po ng inyong questions sa chat box. Pwede din po kayo mag-raise ang hand and speak live. Okay, yeah, you can raise your hand. Ayun daw po. Sabi po ni Sir Ike, ano daw po yung cacao pollinator? Ang alam ko lang po ma'am, iniknik. Ano nga po uli yun ma'am? Ah, Forsythia. Forsythia po. Oo. Parang mids sa Tagalog lang yung niknik ang tawag namin doon sa mga sa maliliit na nagaano, but it's midges, Midges, midges. Ma'am, ano po yan ma'am? Mas maliit pa po siya sa niknik na Oo, typical na ano ganon. na. Ay, Maliit talaga. Ang hirap talagang hindi niyo po makita. siya makikita. Oh, hindi mo makikita talaga. Oo. Opo. Galing naman po kay Mr. Marvin Tejada. So, hi po ma'am. There is an emerging movement on urban rewilding efforts in Europe. So, do you think it is effective in pollination and increased biodiversity aims for agricultural and forestal yields? Yeah, yeah. May promise naman yung mga urban beekeeping in the city. It has promised. Ang ano lang doon, magtatagdag tayo ng forage resources. And para i-share ko sa inyo, alam mo, when we speak of itong Apis mellifera, yung honeybee, mas maganda pa yung harvest nila dito sa Metro Manila kaysa Los Baños. Yan. Kasi ang Ah, daming kalaban dito ang daming ibon, kinakain yung mga bees. Doon sa urban, walang masyadong ibon, but they develop bee garden. isip po ma'am. So, kailangan pa rin po talaga ng bee garden ma'am. Oo, bee garden. And ma'am, question ko lang po ma'am kasi ma'am, na-recall ko po yung sinabi nyo na yung honey na ang target niya po ay bulaklak ng kape, is lasang kape. So ma'am, is that Mm-mm. applicable sa lahat po ng bees na kung ano po yung kanilang pinagmulan, ganun po yung lasa ng kanilang pukyutan? Oo, alam mo, nalalasa. Halimbawa, bumisita sila sa Sampaloc, parang nandun yung asim. Tapos Hmm, pag yung sa strawberry, parang ang tamis. So meron kang nalasa. Pero eto ha, yung honey ng stingless bee, maasim. Talagang kesyo, ano ang binisita niya, meron siyang taglay na lasang asim na asim. lasa. Ang dahilan naman dito, these stingless bees, they can convert this glucose into gluconic acid. And then itong gluconic acid can lower the sugar of the honey of stingless bee. Kaya ang honey, kasi sa codex natin, yung honey ang pinag-usapan natin, sa honey bee, ang kanilang allowed ay 5% sucrose. Di ba? Honey is made of sugar, fructose, glucose, sucrose. Ang sucrose parang Apo. asukal. So, 5%. Ang stainless bee, alam mo yung sucrose niya, 0.1, 0.2, bahagya pang maka 1. Kaya if you are watching your sugar, yan, siguro stainless bee ang pwede sa'yo, kaya lang maasim. So But if ma'am, you like maasim naman, yeah. ma'am, nakakita na po kasi ako ng stingless bee dito po sa Bicol, somewhere in Sorsogon. Ang Mm-mm. question ko lang po ma'am is, when it comes to production ma'am, mas napansin ko ma'am, mas maunti ang kanilang kayang i-produce ma'am, as compared po doon sa talaga nating mga malalaking bubuyog ma'am. Is that because of the number or the size of the bubuyog? Okay, a very good question. Ito, beekeeping is a game of numbers. Bakit mo hahanapan ng malaking harvest itong stingless bee? Maliliit sila, Tama po hindi ma'am. nila requirement. Ang average production ng stingless bee ay hanggang 2 kilos lang compare mo doon sa 20, 30 sa honeybee. Okay, it's a game of number.
if you have like 2 kilos, but you have like 100 colonies or 1,000 colonies, kikita ka. And our economic analysis shows that it is stingless beekeeping is sustainable, and yeah, you will earn money. Kaya lang, kailangan kang merong forage resources. Kasi madaling alagaan, very sustainable, hindi ka dependent sa mga queen. Pag namatay yung queen, aasa ka pa mawawala yung colony mo. That's why yung ating mga ina-assist na mga stingless beekeepers, alam mong colony nila 1,000, 5,000, 6,000, go number. So, sabihin mo ng tigi 1 kilo lang, and ang stingless bee honey mahal. Ang regular honey, itong ating sa honeybee, mga 1,000 pesos per kilo. Ang stingless bee, minimum 2,000 per kilo. Hanggang 3,000 per kilo. Opo, Yun. ma'am. Ma'am, ano po ba? Meron po silang particular na paboritong species ng halaman o bulaklak? Para po ma'am sa mga viewers po natin dito na posibleng gustong pumasok sa industriya, so ano po yung mainly yung dapat composition na kanila parang farm at mga bulaklak? Okay. Madami. I mean, madami tayong bee plants. Okay. Ngayon, syempre, ang mangga gusto niya and we need them to pollinate. Pero ito yung sinasabi kong bee garden, hindi mahal ang mga bulaklak. Cadena de Amor, every bees like it. Cadena de Amor, you have zinnia, you have cosmos, you have cupea, you have marigold, ano pa ba? Yung gomphrena, yung bachelor's button, and then, yun yung mga itatanim mo. Even makahiya is preferred by the bee. Pero, at saka Hmm. lagundi, yung Vitex, hindi yung mulave, yung pang askoff. Ang maganda rin dito sa mga halamang to, ang antithesis nila ay whole day. So, they flower throughout the day. Kaya yun ang magiging continuous source sila ng nectar and pollen. Yun. Opo, ma'am. Ma'am, kaya pala kahit anong sipag ko dito magtanim ng kalamansi, ng mga tomatoes, hindi ganun kadami ang mga prutas. Oo, maglagay ka ng garden, magtanim ka ng mga cosmos, huwag mong alisin yung makahiya, ganun, magtanim ka ng lagundian, cadena de amor, aratilis, pero cadena de amor yung pinaka-candidate ko doon, plus vitex, yung sambong. Opo. Ma'am, ito po, mapunta po tayo sa question po ni Sir Ike. Can honey business sustain a farm in terms of income? Ito po yung kanina ating ma'am nasagot yun ng konti. And yun, what is a bee garden, ma'am? Ito po ay isang lugar na kung saan meron tayong mga tanim na mga bulaklak Yes, na yes. pang-akit po ng mga bubuyog. And yun daw po bang honey po ng stingless bee ay maasim pero matamis? Matamis na maasim. Matamis na may asim. Parang ganon. Kasi more naman yung tamis na kaysa asim. Kasi pag maasim, parang suka na yun eh. So it's sweet na mayroong tinge ng asim. Tama po yan, Sir Ike. Para lang Sir, sampalok na matamis yung ganon. opo, Yung Sir ganon Ike. lasa. Sir Ike, ano yan, ginagawa ko yung sausawan minsan po eh. Try niyo po yung isang kutsarita pong honey, lagyan niyo po ng kalahating ano ng suka saka toyo. Sausawan niyo po ng talong, masarap na. Ma'am Cleo, question lang po. Ito po curious po ako eh. Kasi sabi ko nga po sa inyo, matagal ko na po kayo nakikita sa campus nung ako ay bachelor's pa lang po. Saan po nagmula itong inyong parang passion sa mga bubuyog? Ito po ba ay something na talagang gusto niyo na po o naging accidental lang po ba ang hilig niyo po sa mga bubuyog? Okay, hindi naman accidental dahil ako yung entomologist. Pero yung entry point ko dito sa talagang pag-aalaga, dahil yung aking major field, kasi as you advance in ay pollination bio. So, kasi environment ako, ecology, and then through my mentor na nahila ako dito sa pollination bio, si Din Payawal, kaya I need to learn about the bees. So, ang entry point ko sa beekeeping ay pollination bio. It's the discipline. And then nagdugtong-dugtong na
nag-expand na hindi lang pollination, but we go into a whole program, bee pests and diseases, and so on and so forth, pati bee products, we have apitherapy, we have bee mathematics, so it has expanded tremendously. So ano po to, since BS nyo po, talaga pong sa bubuyog na po, ma'am? Hindi, BS ko iba. Iba rin ang MS ko, iba din yung PhD ko. So ito yung postdoc, ito yung pollination. Noon ang alam ko lang, bees belong to Hymenoptera, ganyan family Apidae, ganyan. Pero hindi talaga yung beekeeping because hindi naman itinuturo sa mga courses itong beekeeping. We are teaching this as an extension course, pero hindi kasama sa curriculum. Yon. Opo, ma'am. Ma'am, kasi po ako po ay pareho po tayo agriculturist, pareho din po ako nga lang po ma'am ay sa aspeto po ng lupa, sa soil science po ma'am. Nakakalungkot pong isipin ma'am na when it comes to food production, nakapokus lang po kami specifically Oo. sa soil at sa halaman. Not thinking na, ay teka lang, nakakalimutan natin yung part po ng entomology at importance po ng mga insekto doon sa kabuuang ecosystem po ng agriculture. Yeah, oo. Kaya ma'am, napakaganda po ng inyong presentation. Isa po to sa one of the best episodes po na akin na handle. Well, Ito thank po you. ma'am, question po ni Sir Ike Sineres. Pwede daw po bang i-substitute itong ating honey sa stevia? Meron po ba tayong mga Ha. pag-aaral na nagsasabi na ito tama to sa mga diabetiko? Hindi. Kasi pag nga diabetes kasi, talagang sugar ang inaabangan mo. And I'm not a medical doctor. Ang masasabi ko lang, if you cannot avoid sugar, honey, and yung matamis, honey na kasi mababa ang kanyang sucrose content, tapos mababa yung kanyang glycemic index. So ang honey, parang simple sugar na yan, madaling ma-assimilate sa katawan, and then madali mo ding i-expel, yung ganun ba? Yun lang. So you need really medical attention. I cannot say that it can be a substitute for stevia. O Yun lang, yun, kung nag-a-avoid ka at gusto mong matamis, it's better than the table sugar. opo. Ito naman po, question po ni Mr. Jeffrey Andrew Losloso. So how does worsening climate change impact the survival rates of stingless bees, colonies, or other bee species? And what conservation strategies can be implemented to ensure their survival? Are there any specific strategies or technologies implemented to prolong their lives in the farm? Yes, yes. Talagang the impact of climate change siyempre ang first niyan, line of attack yung plants kasi naaapektuhan ng climate change. Siyempre yung iba yung direct effects sa bees, pero mas profound yung effect niya doon sa foraging yung source ng food. Kasi pag naano yung plants, wala ng food yung mga bees. At saka din yung kaya conservation talaga, yun talagang protection for forest. Yun lang talaga yung pwede nating pantapat dito sa climate change. Opo. Ito naman po ma'am, karagdagan tanong po ni Sir Ike. So meron na po bang correlation between the bees and the birds? Very good correlation. Kasi lalo pa yung sa mellifera bees, talagang predators yung mga bees, mga birds like pirek, mga layang-layang. Alam nyo, pag mellifera bees, inuubos talaga niya, literally leaving only 10%. Kaya talagang challenge sa beekeeper. So yung correlation nila, that's like yung interaction nila ay parasitic, hindi naman pwede nating barilin itong mga ibon kasi din sila sa conservation. So ang management lang natin dito, we do not clump the colonies na madami. I-distribute natin like lalo pa yung mellifera bees, yung mga honeybee. So kumbaga sa isang site, 5 lang, 5, 5, so that they will not be attracted
hindi ma-attract yung mga ibon. So, yeah. Opo. So, tinan ko lang po ma'am kung meron pa po mga question. Meron pa po ba mga questions sa ating mga panelists and attendees? Ma'am, share ko lang po yung aking experience. Kasi ma'am, isa sa pinakamasarap na honeybee na natikman ko ay dito sa Ragay sa may Bicol. Oh, Kasi yeah. dumaan po kami dito sa highway, nakita ko lang po yung honey na nakalagay doon sa bote ng mantika. Bumili ako ma'am. Nagtaka ako ma'am kasi lasa siyang pinya. Sabi ko, ano, Mm. ano pa to? Hinaluan ng pinya? So Mm. ma'am, doon ko po nalaman sa inyo kanina na, okay, kung ano pala yung bulaklak na kanyang tinikman, malamang sa alamang, ayun din yung lasa ng kanyang pukyutan. Alam mo, sige, ay gusto kong dagdagan yan kasi madaming adulterated honey ngayon. Based on our study, only 20% ng honey in the market ay authentic. 80% ay adulterated. So yung mga nabibili nyo doon sa mga lalagyan ng mga ganun, baka hindi tayo sure kung authentic yung honey na yon. So ma'am, Yun. paano po bang ano po bang basis naming mga consumers, physical test na pwede namin gawin sa bahay para malaman namin na, ito authentic, ito hindi? Alam mo, wala. It's really chemical test, so physicochemical characteristics based on the concentration of sugar at saka nuclear, yung mga isotope. So we have done this study. Nag-collaborate tayo with Philippine Nuclear Research. So dalawa lang sistema, isotope, nuclear, and physicochemical. Yung iba, yung mga myth, yung mga honey na pag sinindihan mo, ganyan, hindi totoo O yun. ma'am. So Oo. ma'am, yung mga sinasabi nila na kapag ito natunaw na mabilis, ibig sabihin ito ay No, hindi honey. no, Kapag that, ito ay inalog mo tapos honeycomb yung shape, ito ay no, original. So ma'am, hindi po totoo yun, ma'am. hindi. Mga fake ano yan. Ma'am, ito pong sumikat dati na kulay green na honey. Mm. We have tested hundreds of green honey. Hindi authentic ang green honey. Kasi una, wala namang nectar na green, di ba? Remember, the authentic honey comes only from nectar of flowers. Kaya wala. Merong isang kalyandara na medyo green ang nectar, pero Mhm. hindi naman ganun green na green na green. So, false Opo. yun. Pati yung mga parang orange honey, hindi. Ang daming adulteration nga ngayon. Opo. Saka, naku ma'am, medyo na ano ako doon sa ano kasi ang sarap-sarap po nung honey na yun talaga ma'am na ginagawa ko po siyang halo sa toyo, sa suka, ginagawa ko po siyang mix ng isang sauce. So sana naman po authentic yung aking mga binili. Para din na isang quick test, although hindi reliable, kung merong, usually may microscope tayo sa bahay, Opo. pag may mga bata kayong estudyante. And then, kumuha ka ng konti, i-dilute mo sa tubig, haluin mo yung honey, tapos kumuha ka and then, tingnan mo kung may pollen yon, malamang, totoo yung honey na yon. Sige po ma'am. Mm. So, ito po galing din po uli kay Mr. Marvin Tejada. Meron daw po bang ecological restoration by preserving biodiversity pollination methodology as one of the ways to protect endemic plants and flowers in our country? I mean, ecological restoration methodology by pollination being taught in a research lab. So, Yes, meron daw po yes. ba tayong ganun? Yes, and I'm proud to share also, meron tayong ginawang parang pollinator restoration sa Maliwaliw Island. Ito sa affected by Hayan. After Hayan, um, naka-recover naman yung mga mga halaman pero namulaklak yung mga niyog, hindi nag-fruit set. So wala talagang pollinator. So what we did, nag-introduce tayo doon. Of course, species that were already present, yung native na Apis cerana at saka yung stingless bean na nandun. Alam mo, in less than 1 year, nagkaroon na sila ng madaming bunga. So the community were very happy. Kaya ito din yung makita mo talaga na in terms of food, yeah, food security.
Natuwa din talaga ako dito sa lahat kong ginawang research dahil nakita ko talaga na pag walang pollinator talagang nasa-setback talaga ang food production. Minomonitor pa namin ngayon tong island na to. Kumbaga tinitingnan kailan nakabalik itong giant bee and so on. So, this year and then siguro iwa-wind up na namin. Opo. So ma'am, ito naman po galing po kay Sir Ike Sineres. So paano daw po ginagawa ang fake honey? Tuturuan ko kayo na paggawa. Anyway, ang isa, parang ito yung pinaka sophisticated, okay? Pinapakain nila ng syrup itong honey. And it's dito meron tayong mga probinsya dito na pinapakain nila ng sugar syrup, hina-harvest yon, ibinebenta. It's still sugar kasi they cannot convert sucrose into molecules nitong honey. So, yan ang isa. Number two, pwedeng pakainin ng high fructose corn syrup. Ito yung global. Kaya ang daming adulterated honey in different parts of the world kasi yung corn syrup kasi it approximates parang pareho siya ng properties ng honey. And then yung pangalawa, yung bang talagang niluluto na nila yung sugar, arnibal. And then, ang pangalawa, ang ginagawa ng iba, nagmi-mix 1 kilo or 5 kilos of pure honey plus 5 kilos of sucrose, yung No? arnibal, haluin mo, may amoy na konti ng authentic honey. So, ito yung mga forms of adulteration. Yon. Hmm. So ma'am, 'pag sinabi nating fake honeys, kahit po fake, still, majority is produced pa rin po ng mga bees? Hindi. No, no. Hindi Yung ma'am corn ma'am ma'am syrup, ma'am opo. pino-formulate, nilalagay na lang nila. Ang pinoproduce ay, should say, itong pinakain mo ng asukal. Pero alam mo, ganun din ang sucrose na hindi niya nako-convert into molecules of honey. Sige po. So ma'am, pati pala ang mga honeys natin, nililing lang ng mga producer, papakainin ng kung ano-anong mga sucrose, ayan, and then they are the ones making those fake honeys. It's a global concern. So, huwag tayong masyadong malungkot kasi worldwide, mga 30% din lang yung authentic. So 70% ng nabibili sa merkado, sa market ay adulterated. Kayo ma'am, tanong ko po, saan po kayo bumibili ng honey? So ang maipapayo ko, mag-alaga kayo ng business para doon kayo kukuha araw-araw ng honey. Sige ma'am, bili po muna ako ng farm. Opo ma'am. Ma'am, ito po galing po kay Miss Violeta Villegas. Sabi ng iba ang pure honey ay hindi raw nilalanggam. Totoo po ba 'to, ma'am? No, it's not true. No. Ayun po. And then, ma'am, ito po. Do you manage to have, teka lang, nawala. Do you manage to have honey harvest from pollinators through Sakura spring trees? Now it's being popular in Cordillera for touristic efforts. No, I'm not aware of Sakura Spring Tree. Ito ba yung common name niya? Is this the one na merong poison daw? Ma'am, I'm yung not, po, yung Sakura trees po, ma'am, ayan po yung kulay pink na puno sa tapat po ng Saint Therese. Yung pag naglakad po sa Saint Therese, di ba na may mga puno po doon na hiwa-hiwalay na kulay pink ang bulaklak? wala. No, I cannot answer this one. Mhm. Uh-huh. Yun po. And galing po naman kay Mr. Jason Sampang, hindi po ba na-contaminate ang honey kung ang farmers po ay nag-spray ng pesticides? Ay talaga, nako-contaminate ang high products. Tapos, moreover, namamatay yung mga honey. Kasi makikita mo talaga, pag pesticide poisoning, naandun sa entrance ng hive, patay lahat sila, laglag. So, mga 3/4 of the colony is dead. Kaya, yun yung harmful effect. So, parang wala nang panahong makontaminate yung product dahil namamatay na yung bees. And the bees, ewan ko, hindi nila natutuhan na i-avoid itong mga chemicals. And considering how clever they are. Yeah. Ano pong life cycle po ng I mean lifespan po ng mga stingless bees?
Oo. Ano din, ang mga bees in general, okay? Kunwari, yung bees natin na mga bubuyog, ang lifespan ng queen ay more than 1 year, mga 2 years. Kasi Mm. ang productivity naman niya ay 1 year lang. Kasi nauubos na yung itlog niya, so hindi na siya productive, so papatayin din siya ng colony. Yung mga lalaki, 24 days, yung mga worker, 21 days, ganyan. Ang stingless bee naman, ante yung mga forager decan na mga 2 months, ganyan, mga workers. Total naman, lagi namang may kapalit eh. Like for example, the stingless bees lay only 300 eggs in 1 day. Pero itong mga honeybee, 1,000 to 2,500 in 1 day. So, laging may kapalit. I see, ma'am. So napaka-importante din po sa mga farmers po natin na malaman yung life cycle nila, lifespan, para kumbaga ma'am, maisakto rin po nila yung tamang pag-spray ng mga pesticides. Yeah, ang parang hindi mo pwedeng i-compromise yung spraying talaga eh. Kung talagang kailangan, talagang you need to practice insect pest management. Kasi sa IPM naman, bawal ding mag-spray Mhm. sa araw eh. So, di ba? It's usually during evening at saka sa IPM naman, bawal talaga din mag-spray ng bulaklak. Opo. Ngayon, kaya lang hindi nasusunod. Yun nga ang problema. Naku ma'am, ang agriculture po talaga is isang napaka-holistic na approach. Hindi lang po pwede tayo mag-focus sa halaman, sa genetic makeup niya, gawing hybrid, lupa, dapat ganito, walang toxin. Ma'am, talaga pong napaka-holistic po talaga ng agriculture, at yung talagang magiging success po talaga niya ay magtutugunan kung lahat po ng aspeto ay titingnan ng tama. So, meron pa po ba tayong mga questions sa ating mga panelists? Ayun po, ma'am, may pahabol po tayo galing kay Mr. Andrew. So, meron na po bang pesticide that are safe for bees? Until now, wala pa rin po bang breakthrough to ensure their survival? Alam mo, none that I know. So, ma'am, kahit po yung mga organic pesticides na Oo. pinopromote po natin, hindi din po tayo. Hindi. No, no. Mm-mm. So, ayun po. So, ma'am, ito lang po, question po bago po tayo mag-end ng ating programa. Ma'am, sa nakita po natin, ma'am, napaka-importante po talaga ng mga pukyutan ng mga bees sa kabuhayan, sa ecology. So, ma'am, as a warning po sa ating mga viewers and future viewers, what will be the end o kaya ma'am, outcome if ever mapabayaan po natin ng kumpleto ang ating mga bubuyog? Okay. On a wider scale, talagang mababawasan ng ating biodiversity. Kasi nga, bees talaga ang malaking contributor sa diversity dahil nga sa pollination. So, through pollination, nadadagdagan ang ating halaman, nasusustain o conserve natin itong ating mga halaman. So, kung wala tayo nito, I mean, it will considerably reduce our diversity. Yung sa mga food naman, meron din namang mga pagkain na hindi naman pinopollinate ng bees. Gaya ng mga rice, mga corn, they don't benefit from bee pollination. So, hindi ka pa rin magugutom, okay? Pero it's more on the environment. It's really the future of the earth. Kasi can you figure out kung mababawasan yung wild plants natin, mababawasan yung economic crops because of the absence of our pollinators. Yun yung magiging setback sa environment. Naku ma'am, maraming salamat po sa pagpapakilala po sa amin, sa mga friendly bubuyog po na talaga pong malaki naman po ang ambag sa ating kapaligiran. So, thank you po ma'am sa napakaganda pong presentation at masasabi ko lang po na ang mga bubuyog ang lihim na lakas na nagbibigay buhay sa ating mga kagubatan at mga pananim. Ang pag-aalaga at pagprotekta sa kanila ay hindi lamang pagpapanatili ng kalikasan, kundi pagtiyak sa mismong bukas ng sangkatauhan. So with that note, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon
At muli po tayong magkita sa next episode po ng The Filipino SDG Action Hour, and you enjoy the rest of the weekend. Bye for now. Bye. Ginawa mo. Yan na ba? Ayan na ba? Then, halos sa sila. Yes.